So eto pala mga kababayan, kasi habang nagba-vlog yung kaibigan natin si Takeru Miyamoto, "Hoy Takeru baka nandiyan ka mag-comment ka nga." Nakita ko, saglit, meron ng mga nakasaad dun na mga piyansa, meron ng mga nakasaad dun na posibleng maging, babayaran ni Pastor Kibuloy para sa pansamantalang kalayaan. So sabi ko, meron ng mga ganitong piyansa, meron ng mga amount, 'no, yung isa kung di ako nagkakamali yung isa 180. Tapos isa is 80, yung po yatang mga may piyansa, eh, dun yun sa mga ano, mga kababayan, doon yun sa mga, may sexual, yan, may ganyan po mga kababayan. So sabi ko meron ng mga ganito, so ibig sabihin, eh, na ano na, naipasa na, pumanik na 'to, 'no, as in kaso na talaga, mga kababayan, as in kaso na talaga. So sabi ko yung isa dun, mga bossing, yung isa sa kinaso doon sa Pasig, mga kababayan, qualified human trafficking. Yun po yung walang bail, mga bossing. Kung ito pong mga ito, mga kababayan, eh, talagang naging kaso na, malamang sa alamang po kaya po ayaw nilang sumipot o hindi pa din po sumisipot. Biruin mo nag-weekends, oh, nag-Sabado, hanggang ngayon allows pa din, 'di ba? Anong nangyari, sergeant at arms, yung mga kapulisan natin, eh, mas nauuna pang magsabi na, "Oh, nandito kami, reading-ready na kami." Biro mo sa isang araw 'no, pagkatapos na pirmahan po ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, mga kababayan. Pagkatapos pong pirmahan nun, kapulisan po natin, pambansang kapulisan, Davao Police, sabi, "Nandito kami, e-escort kami kapagka kailangan niyo kami." 4 na beses pong lumabas sila sa balita no isang araw na yung pagkapirma ni Juan Miguel Zubiri. Hanggang ngayon wala pa din po. Oh, ano na, sergeant at arms. Anyway, mga kababayan, bumalik tayo dun. So nakikinita-kinita ko kaya ayaw nila, humarap sa Senado dahil mukhang matutuluyan na po sila straight 'no? Straight po na talagang, since nandito na 'to baka mamaya mahirapan na naman tayo at may kaso, eh, ituloy-tuloy na natin 'no? Siyempre po habang dinidinig po mga kababayan yung kanyang kaso, hmm, habang dinidinig po mga bossing alam ko child abuse kung di ako nagkakamali, tsaka yung isang sexual tapos, etong qualified human trafficking, mga bossing habang dinidinig yan, hindi na siya puwedeng, pakawala-kawala 'no? Doon sa dalawa makakapag-bail, doon sa isa sa human trafficking, qualified human trafficking, imposible, walang bail yon mga kababayan. So siguro iniisip iniisip talaga nilang maigi kung ano ang magiging ano, hakbang nila. Dahil po kapagka yung sa Senado, tapos nakita na ganyan may kahirapan pala talaga 'no at may mga pagdinig na po, may mga kumbaga haharap na po sa korte, sabi ko, hindi na 'to ano, hindi na 'to hahayaan na makapagpagala-gala pa. Yung 260,000, um, not sure kung yun talaga yung magiging total 80 tsaka 180, baka namali ako ng tingin. 'Pag binayaran yun, bail para dun sa dalawa. Pero yung pangatlo, no bail, 'no? Sabi ko, um, napatingin ako, nasaan na yung safeguard ko dito? Dadalhin ko sa ano yun, dadalhin ko sa Cayman yun, eh, yung safeguard. Sabi ko mukhang kailangan ng matutong, um, dumampot ng sabon ni pastor, ah. Mukhang kailangan na din yatang magdala ng langis ni pastor, ah. Hindi langis, 'di ba? Siyempre, um, mga kababayan kapagka ikaw, eh, nagpi-preach 'di ba may sa mga El Shaddai nga may langis, eh, o 'di si pastor may langis din dapat dala, oo. Pero siyempre po mga kababayan, considered as high profile pa din po 'yan mga boss, 'no? Hindi pa din po hahayaan na mahalo lang 'yan do'n sa mga regular na mga, naka-detainee do'n, mga kababayan. For sure 'yan, 'no? Panigurado po 'yan, meron pa din po 'yang sarili, poprotektahan pa din po 'yan, which is, um,
kailangan nating intindihin na kumbaga hindi naman ordinaryong tao si Pastor Kibuloy, eh, na para ihalo siya doon sa mga ordinaryong mga nakakulong. Imagine niyo po 'no, paano ko hindi nasabing, hindi ordinaryong tao si Pastor Kibuloy, eh, son of God nga, may-ari ng universe, may-ari ng, mundo, may-ari ng earth. Oh, paano mo masasabing regular na tao kagaya natin yun? Hindi. May special po. Ano, special po si pastor. Biruin mo na lang, ikaw na lang ang magkaroon ikaw na lang po ang magkaroon ng pindutan ng vibrator ng mundo. Hindi mo ba masabi na ikaw ay espesyal? Ikaw na lang ang magkaroon ng doorknob na diamond. Hindi mo ba masabi na hindi espesyal? Sabi ni, PBBL lang ang malakas. Ang pastor na inosente pero nagtatago. Ano ba? Common sense naman mga followers, susme ano ba, 'no? Si Sir Arman, sabi ni Sir Arman, Mark Ramos numero 1 sa Edmonton, Alberta, Canada. Sana makapunta ako diyan sa ano, sa Edmonton. Ano, napunta na ako Vancouver, eh. Pero medyo lagi lang kami sa Estados Unidos ngayon. In next week, makikita niyo ako baka nasa ano ako, New York po. Ayan mga kababayan. Papasyal kami ng New York next week, mga bossing. So, ikaw ba naman, hawak mo ang vibrator ng, pindutan ng vibrator ng mundo, feeling mo ihahalo ka doon sa mga regular na tao? Eh, baka mamaya natutulog ka habang nasa gilid mo yung vibrator ng mundo, biglang may pumindot na mga kapwa preso niya. Eh, naku naloko na, tayong nasa labas dito, eh, di nag-aalog tayong gano'n. Shake, shake, shake tayo. Biruin niyo 'yun. Mamaya, eto pa, isa pa. Baka mamaya habang natutulog siya may gumalaw nung doorknob na diamond. Paano 'yun? Magkakagulo dun sa loob, 'no? Kaya ang nakikita ko po diyan mga kababayan, um, ang nakikita ko po diyan mga kababayan is nakahiwalay po 'yan sa mga regular na tao. BJ, may itatanong ako sa'yo. Ano masasabi mo nung sinabi ni Pastor Kibuloy na baka pindutin ko ang vibrator ng mundo? Ano masasabi mo dun? Umpisahan natin kausapin si BJ diyaan sa ano, kasi sinabi naman nung ano niya, nung idol niya, eh. BJ, ano masasabi mo doon sa vibrator, ni Pastor Kibuloy? Ayan, Javier, Javier Gina, ikaw din, ano masasabi mo na si Pastor Kibuloy ang may-ari ng universe? Ayan, sige, sige. So, habang hinihintay natin yung sagot nila, mga kababayan, lumipat tayo dun sa pangatlong topic.